So, feeling ko maraming working parents yung makaka-relate sa akin na lagi nilang nafe-feel na gusto na nilang mag-resign. So, yung sa akin kasi is nag-start siya nung nagpa-check up kami sa PIDYA about dun sa parang hindi everyday yung pagdumi ng anak ko. So, sabi nung PIDYA, normal lang naman daw yun. And then, depende rin kung ano ba yung mga kinakain niya. Baka hindi naman siya balanced diet. So, tinanong niya ako kung ano ba yung mga daily activities niya or kung ano ba yung mga kinakain niya. So, parang doon ako na kasi wala akong masyadong alam doon sa mga daily activities niya, kung ano ba yung mga kinakain talaga niya. So, minimal lang talaga yung sinagot ko. So, parang doon nag-start. Tapos, sabi nung PIDYA, dapat nakafocus kayo sa pagkain niya, sa mga iniinom din niya. So, yun. Kailangan lang daw talagang obserbahan and mag-focus. Dapat madami rin siyang iniinom na tubig para at least normal yung pag-push ng siguro para makadumi siya ng maayos. Tapos, ayun, parang bigla akong na-realize na parang wala akong alam sa daily activities niya. And then, may time na nung nagkatrangkaso siya. Pero nafe-feel ko na magkakatrangkaso siya noon. Ang mali ko lang kasi is hindi ako nakapagpaalam kaagad sa work. So, kinaumagahan nung medyo lumala siya, nilagnat na siya. Parang ayaw niya akong paanisin and then wala akong magawa kasi hindi nga ako nakapag-file ng leave. So, kailangan ko talagang pumasok ng work. And then, nung nasa trabaho na ako, doon ko na-feel na parang mag-resign na lang kaya ako para makapag-focus ako sa kanya kasi may mga time talaga na parang hindi ko na siya natututukan. So, yun. Parang nag-start siya doon na gusto ko na mag-resign. Pero, dati kasi may work kaming dalawa ng husband ko and then nag-resign siya tapos tinatawag ulit ata siya or kinokontak siya para ma-rehire. So, hindi na ako pumayag nun kasi mahirap yung kaming dalawa is nag-work tapos maliit pa yung anak namin. So, sabi ko sa kanya ako na lang. And then, may time na parang gusto kong siya na yung mag-work and then ako naman yung mag-stay sa bahay. Pero kahit wala kasi siyang work guys, is namamasada naman siya so may income naman kami. Yun lang kasi siya hawak niya yung oras niya. So, ako hindi ko hawak yung oras ko. So, sabi ko, parang na-analyze din namin na kung papasok man siya sa work is mas konti kasi yung sasahurin niya ron kaysa dun sa sinasahod ko ngayon. So, mas malaki yung sahod ko sa trabaho ko ngayon. So, nag-come up na lang kami ng parang solution, ganun para hindi masyadong ma-stress, hindi ako masyadong ma-stress or mag-worry. So, yung naisip ko is siguro disiplina lang. Basta pag nasa bahay na ako, no social media, hindi ako maghahawak ng phone. And then, yung mga gawaing bahay, papasa ko na lang sa asawa ko. Tapos, ako yung mag-focus sa kanya. So, it's either tuturuan ko siya magsulat, mag-drawing, or magbasa, ganun. So, parang ang namin ng asawa ko is, kung iisa yung natirang parents sa bahay, is wala siyang gagalawing trabaho sa bahay. So, focus lang kami sa kanya. So, yun. Medyo okay naman yung naging result. So, sa mga parents na gustong mag-resign, nafe-feel ko kayo. Pero siguro, i-analyze muna natin yung mga bagay-bagay. Tapos, mag-usap kayo ng asawa mo. Mag-seek kayo ng help sa parents or sa in-laws ninyo. So, gawa lang kayo ng paraan kasi sobrang hirap din kasi talagang maghanap ng work ngayon, especially kapag married ka na, tapos magre-resign ka. And then, gusto mo mag-work ulit kapag independent na yung mga anak mo. So, minsan kasi parang ayaw na ng company ng married. So, yun. And then, kung talagang gusto nyo mag-resign,
dapat meron kayong at least man lang business, small business, or pagkakakitaan na natutukan niyo yung anak ninyo. Like sari-sari store, freelancing. So, yung nasa bahay lang talaga kayo. And then yun. So, yung mga parents na nahihirapan, kagaya ko, and then minsan nadadown. So, ano lang, kailangan nyo lang talaga ng kausap. Especially yung asawa nyo kausapin. So, yun, sana maging positive tayo lagi. Gusto ko lang i-share kasi baka may mga kagaya akong parents na ganun yung nafe-feel. So, yun, sana maging okay lahat. Maging okay tayo lahat. So, ayun guys, siguro maglilinis lang muna ako kaunti bago ko siya lutuan ng dinner kasi halos kagigising lang naman niya. So, hindi pa yan siguro masyadong luto. Ayun, naglalaro muna siya. Say hi! Hi. Say hi to the vlog! What? Yeah. Okay. I want lettuce, What's this? What do you want to say? tomato, What else? and French fries. French fries? Okay. So, yun, naglalaro lang siya. Maglilinis lang muna ako kaunti. So, yun. Hi! Be careful! Come here. You wanna see yourself? Oh, okay. Oh. A French fry. Ha! Come here, come here. I want a pig. Okay. Magluluto muna ako ng dinner. Tapos, after namin kumain, liligpit na ako. Okay. So, ayan lang naman yung kalat namin. Nagnap kanina si Aiden, so hindi pa nasisinop yan. Ayan. Yung sisinupin natin mamaya. Ay. I want egg. Okay. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for